Anong mangyayari kung ang borrower ay namatay at ang kinakasama niya ngayon ay hindi niya tunay na asawa? Pero matagal na silang nagsasama at meron na silang 2 anak. Pero ang una niyang asawa, ang legal niyang asawa, ay may panibago na ring pamilya. So, kanino mapupunta yung property na inabil niya through housing loan kay Pag-ibig? So, mga ka-dreamers, ito po ang nangyari sa isa kong client. So, siya po ay may bagong asawa at may 2 na silang anak. Sila ay 15 years nang nagsasama at ang dati niya pong asawa ay may asawa na din. So, ito pong si client ay 2 years pa lang na nakakabayad kay Pag-ibig. So, updated naman po ang kanyang pagbabayad ng kanyang amortization. So, ito nga, dahil sa hindi inaasahang pangyayari, he passed away. At ang tanong nga dito is, kanino kaya ibibigay ni Pag-ibig nga itong titulo ng kanilang bahay? So, ang sagot po kasi talaga dito is sa legal pa rin po na asawa. Dahil po, alam naman po natin na sa batas ng ating Pilipinas, na kahit po kayo ay matagal nang hiwalay dahil wala naman pong divorce dito sa ating Pilipinas at napakamahal din naman po ng annulment, kahit po kayo physically ay hindi na nagsasama, kayo po ay legal na mag-asawa pa rin at ang pananagutan at pag-aari nyo po ay conjugal pa rin. So dahil dito, dahil ang kanyang housing loan po ay may kaagibat na MRI, so ibig sabihin, mapipaid na po itong bahay na ito, maiko-cover na po ito ng insurance at maibibigay na po ang titulo sa legal na tagapagmana. So, malungkot man po doon sa side noong panibagong asawa na matagal na rin po niyang kasama at talagang yun ang kinikilala niyang tunay na asawa niya ngayon, talaga pong sa batas ay yung una pa rin po niyang asawa ang magiging legal heir niya at yung kanyang mga anak. So, paano naman po itong yung mga anak din po nila? So, mga anak niya sa pangalawa niyang asawa na hindi sila kasal. So, may karapatan din po dahil yan ay legal din po na tagapagmana. So, sa batas po natin, legitimate and illegitimate child po ay patas po sila sa karapatan bilang tagapagmana. So, sila po ang magiging mag-aari noong pong house and lot po na iyon. So, anong mangyayari po dito sa sa bagong asawa? Sadly ay hindi po talaga siya ang mapagbibigyan ni Pag-ibig ng titulo po. So, ang maganda naman po dito sa kwento po na ito is nakakatuwa po dahil ito pong unang asawa ni borrower ay ipinaubaya naman po niya yung house and lot po doon sa pangalawang pamilya po ni borrower. So, hindi na po siya naghabol. Pero, siya pa rin po ang naglakad. So, siya pa rin po ang naglakad ng claim kay Pag-ibig para makuha po yung titulo. Yun nga lang, hindi po talaga itititulo po yun sa pangalawa pong asawa. So, sa kanya pa rin. Pero, ang maganda po nun is, hindi naman po niya hahabulin. So, yun po, na-share ko lang para po sa kaalaman din ng lahat. So, hindi po ibig sabihin na kayo po ay physically matagal nang hiwalay at ito pong inyong bagong kinakasama, ang matagal nyo na pong kasama sa buhay at talagang kinikilala nyong asawa at pamilya, sa mata po ng batas, sa legality is, ang inyo pa rin pong magiging talagang tagapagmana is yung unang pamilya.